Good day everyone, ako nga pala si Teacher Raymond. Welcome po sa bago nating video tutorial. So sa tutorial na to, tuturuan ko po kayong gumawa ng automated electronic certificate gamit ang Google Form. Simulan na po natin ito. So paraan sa paggawa ng e-certificate gamit ang Google Form. Kailangan pong mag-login tayo sa ating Gmail account. So, kapag nasa loob na tayo ng Gmail account natin, i-click lang po natin ang Google Apps at i-select naman natin or i-click din po natin ang Google Drive. So, kapag na-click na po natin ang Google Drive, ito na po yung screen na ating makikita. Sa bandang kaliwa, kung saan tayo gagawa ng ating automated electronic certificate, kailangan po muna natin gumawa ng folder. So, i-click lang po natin ang new and then i-click po natin ang folder. Kapag na-click na po natin yung folder, kailangan po natin to lagyan ng sarili nating pangalan. Kailangan po yung madali nating matandaan. Kasi kapag marami ng laman po yung ating My Drive or yung Google Drive natin, may hirapan tayong maghanap. So, as much as possible po, yung pangalan dapat ay madaling matandaan o madaling nyo pong matandaan. So, for example po, sa aking untitled, kailangan po natin siyang palitan then ng pangalan. Kapag napalitan na po natin ng pangalan, saka natin i-click yung create. So, sa case ko po, ang ginawa ko ay pinalitan ko po siya ng Seminar in ICT, then kinlik ko yung create. Upon clicking the create, mapapansin po natin na naging bahagi na siya ng ating My Drive. Ito na po siya. Okay, so next natin gagawin is gagawa na tayo ng registration form gamit ang Google Form. Paano ba tayo gagawa ng registration form gamit ang Google Form? I-click pa rin natin ang new. Then, pagka-click natin ng new, i-click po natin ang more. Click natin ang Google Forms at click natin ang blank form. Kung mapapansin nyo po, meron po tayong from template. So, bakit napili ko po yung blank form? Para po from scratch tayo po magde-design ng ating registration form na gagamitin. So, papalitan po natin yung title ng ating form upon clicking. So, mapapansin nyo rin po, nakalagay dito, untitled form. Then, pagkatapos po ng title, meron po siyang line para doon sa mga questions na ilalagay natin. Okay. So, sa akin po, ginawa ko ay registration form. Depende po kung anong magiging event nyo, anong gusto nyo maging title doon sa inyong form. Pwedeng online registration, pwedeng enrollment online or online enrollment, nasa sa inyo po 'yan. Pero sa case ko po, ang ginamit ko po ay registration form. And then sa mga questions ko po, gumamit ako ng email address at full name. Yun naman ang kadalasang kailangan para makapag-send tayo ng electronic certificate dun sa mga a-attend ng ating seminar or webinar. So, simulan na po natin gamitin ang form sa pamamagitan ng pag-click ng preview. So, pag click po natin itong mata na to, yung preview, initially po, ito po magiging itsura ng ating form. Mapapansin nyo po yung ating email address ay merong asterisk at yung full name po meron ding asterisk. Ibig sabihin po required. Hindi po tayo pwedeng mag-submit ng ating registration form na pinila pa ng walang laman ng isa sa mga yan. Kailangan po parehong may laman. So ituturo ko rin naman po yan ng actual kung paano ginagawa yan. Okay. So kailangan natin makapag-produce or makagawa ng spreadsheet mula sa ating Google Form. So mas maiintindihan po natin yan kapag nasa actual stage na po tayo. And then kung meron na tayong folder at nakagawa na tayo ng registration form, kailangan na rin po natin gumawa ng certificate template na paglalagyan ng mga pangalan ng participants natin. So, nakalagay sa instruction, i-click lang daw natin ang new, and then click natin yung Google Slides, and then click blank presentation. So, pag nagawa na po natin yan, ibig sabihin, ready na po tayong gumawa ng tinatawag nating automated e-certificate
na nakapangalan sa mga umattend ng ating seminar. So, ipakita ko po sa inyo ng actual. Okay? So, mag-open lang po tayo ng web browser. So, dito sa case ko, meron akong Google Chrome as web browser. I-type ko lang po yung aking, yung website na gmail.com. So, upon opening po ng Gmail or ng gmail.com, meron na pong nakalist na ready account. Ito po yung mga accounts na ginagamit-gamit ko kapag mag-i-email ako o kaya naman magsisend ako ng mga important details sa mga kasama ko. So, gamitin ko po isa sa mga to. For example, itong naka-deped.gov.ph. Then, meron na siyang nakasave na po yung password ko. Okay, so bukas na po, nasa loob na po ako ng sarili kong Gmail. So, based doon sa unang, sa mga slides na ipinakita, kailangan po nating i-click yung Google Apps and then My Drive. Okay, sa loob ng My Drive, gagawa muna tayo ng folder. So, i-click natin ng New and then hanapin natin yung folder. So, sabi ko nga, kayo po ang maglalagay ng sariling pangalan. Ang ilalagay ko na lang po dito, Seminar in ICT. Then, create po. Okay, so bahagi na po siya ng ating My Drive. Ito po siya, isa siyang folder. Since may folder na ako, gagawa na ako ng registration form gamit ang Google Form. Click uli ang New, hanapin ko lang yung More, Google Forms, and then blank form. Ayan. So, sa paggawa po ng registration form gamit ang Google Form, i-click lang natin yung Untitled, palitan natin. Lagyan natin dito, registration form, for example, or online registration. Ayan, online registration. And then, maglagay tayo ng question dito. So, ang una kong itatanong, syempre, kailangan magbigay sila ng kanilang email address. And then, paano po nagkakaroon ng asterisk? Dito sa required, i-on natin. Kailangan itong circle na ito mapunta sa right side. Ibig sabihin, yung question niyan, required. And then, may pangalawa pa tayong tanong about the full name. Since wala ng area, meron kayong makikitang positive symbol dito, which is the add question. Pag click po natin yan, pwede tayo maglagay ng panibagong question. So, ask natin full name. And then, short answer pa rin. Then, kailangan pong may laman yan, kaya required. So, nakagawa na tayo ng simpleng online registration. So, ito yung mga tanong. Then, sa responses po mamaya, makikita natin kung ilan na ang nag-register. So, sa settings po ng ating registration form, gamit ang gear na to, yung settings natin, yan, kailangan po tanggalin natin yung pagkaka-check ng restrict to users in Department of Education. Kailangan po kasi nasa loob ng DepEd yung mga magsa-sign in or magre-register. Since anybody can use naman, kahit walang, for example, walang Gmail, tatanggalin ko to para hindi naka-restrict para lang sa DepEd. Then, meron po kayong makikita dito na limit to one response. Sa case ko po, hindi ko po siya lalagyan ng limit to one response. Kasi, pag ginawa ko po yun, isang beses ko lang po magagamit yung aking registration form. Since nagde-demonstrate or nagsa-simulate ako, para magamit ko pa ulit-ulit yung atong registration form online, hindi ko po siya lalagyan ng check. So, yung mga changes na ginawa ko dito para po hindi po or tanggapin ng system, kailangan po natin siyang i-save. So, naset ko na po yung ating settings, nakagawa na ako ng question or questions, pwede ko na pong gamitin yung form by clicking the preview. Ito po ang itsura niya. Yan. So, ilagay ko for example dito com2003@yahoo.com. So, ibig sabihin, kahit hindi Gmail account ang gamitin mo, tatanggapin niya kasi nga hindi naman naka-restrict or hindi
yun, hindi nga po naka-restrict sa DepEd lang ang DepEd Gmail account ang pwedeng gumamit nito. So, full name, for example, ilagay ko dito Mark Lopez, for example, then submit. Okay, then click uli natin submit another response. Again, kung nilagyan nyo po ng restrict to limit to one response, hindi na natin siya pwedeng gamitin. Para hindi na ako sign in, sign out ang gagawin. So, isahan na lang. So, type uli ako ng panibagong account. I-type ko naman yung aking sariling email address under ng DepEd. So, at deped.gov.ph. Lagay ko po yung totoo kong pangalan. Siyempre, Raymond M. Monterde. Then, submit. Okay, so nagamit ko na po yung registration form. Pwede ko na po itong i-close. Kasi babalik ako sa design view niya. Ito po yun. Tingnan po natin yung response. 2 beses akong nag-sign doon or nag-register online. May 2 responses po ako nakuha. Galing kay Common, galing kay Raymond. So, dito po gagawa tayo ng tinatawag nating spreadsheet. So, sa spreadsheet natin, i-click lang natin to, create spreadsheet, yung kulay green. Then, ito po yung magiging result niya. Create a new spreadsheet. Lagyan niyo po siya ng sarili niyang pangalan. Kunyari, lagay natin dito, Seminar in ICT. So, hindi ko po pwedeng piliin yung select existing spreadsheet kasi wala naman talaga akong spreadsheet pa. So, since may nag-register na 2, mula doon sa nag-register, doon na po ako mag-create ng sarili kong spreadsheet. Ito po yung magiging basis para makagawa tayo ng automated electronic certificate. Then, click ko po yung create. Ayan. So, ang itsura niya po ay Excel. Ito po yung counterpart ng Excel. Kung nasa Google Drive kayo, ito po yung Google Sheets natin. Sa MS Office, ito naman po yung Excel natin. So, tandaan niyo po, upon clicking the create, ito po yung lalabas. So, balik na po tayo ngayon doon sa Google Drive ko. Kasi, nakagawa na ako ng folder, nakagawa na ako ng online registration kung saan nakapag-generate na rin po ako nito. Ito yung ating spreadsheet. So, this time, gagawa na po ako ng template para sa ating certificate na paglalagyan po ng mga pangalan na manggagaling po dito sa ating spreadsheet. So, ikiklik po natin ang new. Hanapin lang po natin yung Google Slides and then blank presentation. Medyo matatagalan tayo kung from scratch po tayo gagawa kung di tayo magli-layout. So, tanggalin na po natin to. May ni-ready po akong template para i-insert dito. Paano ba tayo mag-i-insert ng ready-made o yung template na certificate galing sa ating computer? Click lang po natin yung insert image and then upload from computer. Ito po siya. So, nasa inyo po yan kung gusto nyong i-resize. So, for example, i-resize ko dyan. Okay. And then, kapag okay na po yan, pwede na tayong maglagay ng text box. Okay, ulitin natin ha. Kapag ready na po yung template, maglalagay po tayo ng text box. So, itong letter T na to, click lang natin yan, then drag natin dito. Yan, kung saan lalabas yung pangalan ng participant. Kapag na-drag na po natin dyan, click natin sa loob. Yan. Pwede na po natin siyang i-format. Pwede natin munang i-center yung kanyang pangalan. Kung napapansin nyo yung cursor natin na center, pwede po nating lakihan. Tapos pwede rin natin palitan ng font. Kunyari, ang gagamitin ko ay impact. So, pag naset ko na po yung template, na format ko na yung text box, ilalagay nyo po ito. Ang tawag po dito ay tag. So, double less than sign, then full name, and then double greater than sign. So, ito yung tag na to, ito yung magko-call o ito yung magko-connect doon sa ating spreadsheet. Pansinin niyo po nakalagay dito full name. Balik tayo doon sa ating spreadsheet. Nakalagay po full name. So, dapat yung mga full name na to, papasok yan dito. So, since meron na akong template, punta tayo sa file, make copy selected slides.
So, ang pangalan po nito ay e-certificate or e-certificate. Yan. Hanapin po natin yung folder na ginawa natin. From my drive, i-locate natin yung folder. Ang pangalan po ng folder natin ay Seminar in ICT. Yan, click natin. Walang laman, then select. And then, okay. Yan. So, nakagawa na ako ng folder, spreadsheet, sa tulong ng Google Form, yung online registration, at may template na ako. So, pwede ko na pong i-close to. Yan. So, babalik tayo ngayon sa ating spreadsheet. So, kiklik lang po natin yung add-ons, autocrat, and then launch. Okay, nung kilik natin yung launch, initially, makapapansin natin na wala pa pong trabaho na naka-assign. Since ngayon pa lang naman tayo gagawa, i-click lang natin yung new job. So, sa loob ng new job, nasa sa inyo po yun kung anong gusto nyong ipangalan sa magiging trabaho nyo o ipapagawa nyo or gagawin nyo. Lagay natin dito, e-certificate na lang. Certificates. And then, next. So, sa pangalawang window natin, after na maglagay tayo ng pangalan na magiging trabaho natin, hahanapin natin yung template ng ating certificate. So, gamit ang from drive. Hanapin natin. Okay, so ito. And then, select. Okay, then, kapag na-select na po natin yung certificate na gagamitin natin, ini-next natin. So, dito, mapapansin nyo po, nakalagay full name. Ito yung tinype ko dun sa template ng ating certificate. So, ito yung magbibigay ng connection dun sa ating spreadsheet. Then, ini-next na po natin. So, anong magiging file name nito? E-certificate na lang din. Anong itsura ba niya kapag sinend natin sa mga participants? So, gawin natin siyang PDF. Kasi kung naka-Google Slides, parang ang mangyayari po, parang sila individually pwede na nilagyan ng pangalan. So, sa output po, may dalawa tayong pagpipilian. Multiple output mode at single output mode. Sa multiple, from the word multiple, marami. Ibig sabihin, yung certificate na ipapadala natin is naka-personalize. Individually, makakatanggap sila ng certificate na may sariling lang pangalan. Pero pag single output mode, isang certificate po, parang mag-share sila na i-download yon ng kung ilan ang participants na umattend. So, kailangan po nakaselect tayo sa multiple output mode. Then, next. Siyempre, hindi na po tayo pipili ng folder kasi nakalagay na po yan sa folder ng Seminar in ICT. So, next. 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 Okay, share docs and send emails. Yes, kailangan natin i-share yung ating documents. So, dito sa share doc as PDF, hindi natin mababago yan kasi nung sa previous, sinet na natin siya as PDF. Sabi niya dito, allow collaborator to reshare. No. And then, send from generic no reply address. No. Next. So, dito po, ilalagay natin dapat yung mga email addresses. Paano kung 100 participants po ang umattend? Ibig sabihin, 100 email addresses ang ilalagay ko. Para hindi po tayo mahirapan, ang ginagamit po yung tags, kagaya ng full name. Lalagyan natin to ng tags ng email address. I-click nyo lang po yung arrow na to, then i-click yung email add. Tapos, pwede na kayo mag-control V or yung paste. Yan, napunta na dyan. So, kahit kaninong email addresses po ang mababasa sa column ng email address, mapapadalhan po ng e-certificate. Next, ano bang subject ko? Siyempre, ang subject natin ay e-certificate. Tapos, pwedeng seminar in ICT. Pwede kayong maglagay ng message nyo dun sa taong makaka-receive nito. For example, lagay ko dito,
congratulations, kunyari Raymond Monterde, 100 sila. So, since maraming tao, pwede tayong bumalik dito sa arrow. Click natin to, hanapin natin yung full name, tapos i-paste natin dito. Para kahit sinong tao, naka-personalize pa rin sa kanila. So, gamit yung tag na to. Then, let's say, congratulations, kung ang pangalan dyan ay Raymond Monterde, you have successfully completed the seminar. Rin at na-atinan niya ng buo or natapos niya yung ating seminar. So, i-click na natin siya dito. So, run on form trigger, run on time trigger. So, once na nag-open ng, ibig sabihin po nito, ino-know natin yan. Kasi pag nag-yes tayo, once na nag-access siya sa form, matik papadalahan siya ng certificate. Once naman na kahit hindi pa tapos yung seminar at na-send niya na yung form, papadala na rin natin siya ng certificate. So, hindi naman po pwedeng gano'n. Dapat matapos niya yung seminar. Kaya parehong no. Then, save. Okay, so, saving job for e-certificate. Kapag natapos na po natin i-save, ito na po yung magiging itsura. Meron na tayong, may job na tayong gagawin. So, paano na ako makakapag-generate ng e-certificate gamit itong job na to? I-click nyo lang po yung tinatawag nating job, run job. Yan, i-click nyo lang po siya. Kung mapapansin nyo, habang nagpa-process siya, nagkakaroon ng mga text-text dito sa gilid natin. Ibig sabihin, pinaprocess nyo na po yung trabaho na gusto nating ipagawa sa kanya. So, since dalawa lang naman ang nag-register sa atin, so expected natin na dalawang certificate or dalawang recipient po ang makaka-receive ng ating certificate or yung electronic certificate. Okay. So, tapos na po yung trabaho niya. Paano natin malalaman kung nagawa niya o hindi? Pwede po tayong pumunta doon sa una kong email address. Ito kasing ginamit ko kanina. Yan. Since ako ang nagpadala sa sarili ko, kaya nakalagay po dyan, me. So, tingnan natin. Congratulations. Wala po akong tinype na pangalan dito. Di ba, ang nilagay lang natin dito ay yung tag na name. So, once na naglagay ako ng tag na name, nandoon na yung pangalan ko. And then, you have successfully completed the seminar. Tingnan natin ngayon certificate. Okay, yung certificate ko nakapangalan sa akin. So, ready for download na po siya. Next, mag-open po ako ng isang email address kung saan ginamit ko yung Yahoo ko. Okay, then open ko lang. Ayun. Ang nagpadala po ay si Raymond Monterde. And then, tingnan natin yung kanyang letter o yung email niya. Congratulations, Mark Lopez. You have successfully completed the seminar. Again, napansin niyo po nagkaroon ng pangalan because of the tag, yung double less than sign, full name, and then double greater than sign. Tingnan naman natin yung kanyang certificate. I-preview natin. Okay, lakihan natin. Usog-usog natin dito. Yan, tingnan natin. Lakihan pa natin. Okay, di ba? So, Certificate of Participation, nakapangalan Mark Lopez. So, ibig sabihin po, gamit ang mga steps na binigay ko, makakagawa po tayo ng automated electronic certificates para sa lahat ng participants natin nang hindi po tayo nag-i-encode individually. So, yun po, ito po yung paraan para makagawa tayo ng automated electronic certificates na pwede nating magamit kung sakaling mag-help po tayo ng ating webinars. So, maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo sa bago nating video tutorials na ito. Good day!